That's ridiculous. My dad would not do something like that. Sabi ko na patuloy sa pag-iling at nang hindi masiyahan ay sunubukan ko ng i-dial ang number ng kakambal ko. Sorry po, madam. Sasabihan ko po sila na tigilan na ang kakachismis sa kakambal niyo. Sabi niya na bahagyang nakayuko. Kumunot ang noo ko nang hindi ko makakontak ang number ni Honey. Sige, Chris. You can go back to your table. Sabi ko kaya umalis na rin naman agad siya. Sunubukan kong i-dial ulit ang number ni Honey pero hindi ko talaga makontak. What the hell happened to you, Honey? Frustrated na bulalas ko nang nakailang subok na ako ng tawag sa kanya ay hindi ko talaga siya makontak. Sa huli ay nagpa siya akong tawagan si Kieran. Hello? Sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Wrap it up. One. I need to take this call. He said, obviously trying to excuse himself. Kinagat ko ang labi ko dahil mukhang nasa kalagitnaan siya ng trabaho at mukhang naabala ko pa. Why, baby? Did you miss me? Tanong ko agad niya na mukhang makalabas na sa opisina. You never called during working hours. Dagdag niya pa. Huminga ako ng malalim bago nagpa siyang sabihin ang pakay. Can I get Troy number? Sabi ko. Hindi kaagad siya nakasagot kaya tinawag ko ulit. Kieran? Narinig kong buntong hininga niya bago sumagot. Why? Do you need anything from him? Just tell me and I'll be the one to... No, it's not about work, Kieran. It's personal matter. I said after cutting him off. Lalong naging bayolente ang paghinga niya. How personal that you can't even tell me? Tanong niya pa na halata na sa boss ang iritasyon. Pinigilan kong matawa dahil may bigla akong naalala. It's about Honey. He can't contact her so I need to ask Troy. Paliwanag ko na hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan ko pa magpaliwanag sa kanya. Kapag ba walang label ay kailangan din magtanong ng bakit, saan at kanino? Hindi ba dapat ay walang tanungan kasi wala namang pakialaman? I rolled my eyes. So, it's only about your twin? Paninuguro niya pa. Umikot ang mga mata ko. Are you sure? It's that it, Hannah? Pangulit niya pa. Oo nga, ang kulit naman. Sabi ko at muling napairap. Fine, wait for it. Sabi niya at ibinaba na rin ang tawag. Iiling-iling na tinignan ko ang screen ng phone ko at ibinaba iyon. Isang beses ko pang chinek ang IG account ni Honey pero wala talaga. I also check her other social media accounts at wala din. Tsaka ko lang na-realize na ilang linggo na kaming hindi nakakapag-usap. Masyado kasi ako naging preoccupied nitong mga nakaraan kaya hindi ko na namalayan iyon. Hindi ako mapakali at tinignan ulit ang phone ko para i-check kung sinend na ni Kieran ang number ni Troy pero wala pa din. Inas na kinuha ko ulit ang phone ko at sinubukan tawagan siya ulit. Where's the number? Inas na bulalas ko nang sagutin niya ang tawag. Malakak siya at umangat ang tingin ko sa pinto ng opisina ko nang mabungaran siya doon. Naliit ang mga mata ko habang ibinababa ang phone sa table. What the hell, Kieran? Nakalukip-kip na bulalas ko. Ngiting-ngiti siya at agad na dinukwang ako para makahalik. Inas na tinula ko siya tinignan ng masama. Tinitigan niya lang ako na naiinis kaya inirapan ko siya at tumayo. Kinuha ko ang phone ko bago lumapit sa kanya. Where's the number? Sabi ko habang inilalahad ang kamay sa kanya. Imbis na sumagot ay muntik na ako mapatili nang pangkuin niya ako at saka umikot para maupo sa couch. Kieran! Saway ko sa kanya na bumagsak ako sa kandungan niya. Ngumisi siya at saka tinitigan na naman ako. I'm drained, baby. I need to recharge. Sabi niya at parang batang umuso sa akin. Laglag ang pangako habang tinitingnan siya. He didn't look exhausted, though. In fact, he looked fresh kahit na nga ba malapit nang matapos na maghapon. I gave him a peck on the lips para hindi na mangulit pa. Where's your cousin's number, Kieran? Siguro naman ay pwede mo na ibigay ngayon. Nakataas ang kilay na tanong ko matapos kaming makapag-ayos ng sarili. Nakita kong dinukot niya ang phone niya at ilang sandali lang ay inilagay na niya iyon sa tapat ng tanga niya. Troy. Tawag niya nang sagutin nito ang tawag. No. Hannah wanted to talk to you. I'll put her on. Sabi niya at pinalapit ako sa gawin niya.
Iminuwestra niyang umupo ako sa kandungan niya kaya gusto ko siyang dagukan. He tapped his lap again, kaya walang nagawang umupo ako doon. Nilagay niya kaagad sa tapat ng tenga ko ang phone. Kinuha ko iyon at ako na mismo ang humawak. Hello, Troy? Bati ko. Kieran wrapped his arms around my waist at tiningnan ko siya ng masama. Are you with Kieran? Tanong kaagad ni Troy. Yeah. Is everything okay with honey? I can't reach her. Tuloy-tuloy na sabi ko. Narinig ko ang buntong hininga niya bago nagsalita. I'll tell you when Kieran isn't around, sabi niya. Napatingin ako kay Kieran na napapapikit na habang nakasandal sa couch. Bigla akong binundol ng kaba dahil kung ayaw niyang marinig ni Kieran ay paniguradong may kinalaman din kay Harvey ang sasabihin niya. For a while, Troy. Sabi ko tinakpan ng phone para makausap si Kieran. Dumilat naman siya ng kalabitin ko. Binulungan ko siya na may importante kaming pag-uusapan tungkol kay Honey. Mabuti naman at tumango siya at hinayaan akong umalis sa kandungan niya. Tumayo na siya at naganda na sa pag-alis. Go ahead, Troy. Sabi ko na makitang nakatayo na si Kieran. Nagulat pa ako nang yumuko siya at binigyan ako ng matunog na halik sa mga labi na halatang ipinarinig pa kay Troy. Pinandilatan ko siya nang makita ko ang isay niya pagkatapos ng kapilyuhang ginawa. See you later. Paalam niya pa. Nag-init ang pisngi ko at pinanood siyang makalabas ng tuluyan. Ilang sandali lang ay nag-uusap na kami ni Troy tungkol kay Honey. What did you say? Halos mapatayo ako nang sabihin ni Troy na alam na nila Daddy ang tungkol kay Harvey. And because of that controversy that she was facing now, my twin was currently grounded because she chose not to say anything to them. Parang nangihinang napaupo akong sapu-sapu ang noo matapos namin mag-usap ni Troy. He can't believe this is happening now. Manang, si Honey po. Muntik pang napaatras si Manang Luisa, isa sa pinakamatandang kasambahay namin nang sumulpot ako sa likuran niya. Linggo ngayon at masyado pang maaga para magising ang parents ko. I purposely picked this flight para hindi nila ako kaagad makita because I need to talk to Honey first. Nandun sa itaas. Walang sinabi ang mommy mo na uuwi ka ngayon, Iha. Gigisingin ko ba sila? Tanong niya na mabilis kong tinutulan at pinilit na ngumiti kahit na kanina pa ako inuusig ng guilt na nararamdaman. Hindi na po, Manang. Hayaan niyo po muna sila magpahinga. Sabi ko at sinulyapan ang grand staircase sa gitna kung saan ang daan papunta sa second floor. Sige, Iha. At magluluto na kami ng agahan. Sabi pa niya na hindi ko na nagawang tingnan dahil nakatuon ang buong atensyon ko sa itaas kung saan nandoon ang kwarto namin magkakapatid. I wonder how Honey feels right now. Parang kinukurot ang puso ko habang umaakyat pataas sa hagdan. Matapos sabihin sa akin ni Troy ang lahat ay parang hindi sapat ang pag-iyak para mawala ang lahat ng guilt na nararamdaman ko. Tumikhim ako at kinalma ang sarili nang nasa tapat na ng pinto ng kwarto niya. 2 katok na ay wala pa rin sumasagot. Honey, it's me. Hannah, open the door. Sabi ko. Ilang sandali lang ay nakarinig na ako ng mga yabag sa pinto at agad na bumukas iyon. Hannah? Namimilog ang mga mata niya nang mabungaran ako. Lumampas ang tingin niya sa likuran ko at saka agad na hinila ko papasok sa kwarto at saka inilak ulit ang pinto. What the hell are you doing here? Mahinang ngunit mariin niyang tanong. Umiling ako at agad na sinugod siya ng yakap. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuloy-tuloy nang bumagsak nang mayakap ko siya. Why didn't you tell me? Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses dahil sa sobrang tinding emosyon na nararamdaman. I suddenly find it so hard to speak. I find it so hard to breathe. Kumala siya sa pagkakayakap at kitang-kita ko ang mabilis na pagpahid niya sa mga luha sa pisngi niya. Umilang siya ng sunod-sunod at tinawakan ng mga balikat ko. You, listen to me, Hannah. Mahina ngunit seryosong sabi niya. Halos hindi ko na siya makita dahil sa sobrang bilis ng pag-agos ng mga luha sa mga mata ko. I think I never cried this hard before. Mas matindi pang iyak ko ngayon kaysa noong panahong nalaman kong buntis ako. Ngayon lang yata ako umiyak ng sobra-sobra dahil buhay na nakakambal ko ang pwedeng masira ng dahil sa akin. Iniiyak ko na lahat ng bigat na nararamdaman ko na pilit kong pinigilan noong nasa Paris pa ako. At pakiramdam ko ay hindi pa rin ito kayang alisin na lahat ng bigat na nararamdaman ko ngayon.
Dad and Mom believe that Harvey is my son. Let's not correct that for the meantime. Kambal, let them believe. Sunod-sunod na umiling ako. No, I can't hide it from them. Hindi ko na kayang itago pa ang totoo sa kanila ngayong alam na nila ang tungkol kay Harvey. Hindi ko na kayang tapalan pa ng panibagong kasinungalingan ng isang kasinungalingan. No, honey. We can't fool our parents now that they knew about it. Mariin at sunod-sunod na iling ang ginawa ko. I wiped some tears in my eyes to clearly make an eye contact. I need to let her know that I'm serious about this. I will tell everything to them. Isa pa'y napag-isipan ko na rin lang na sabihin kay Daddy lahat-lahat dahil sa totoo lang, the situation is getting harder for me. Lalo na ngayon na kailangan ko na talagang bumalik. Ayoko magbulag-bulagan sa sitwasyon. I know why my dad didn't want to get replacements yet. Alam na alam ko pero pinipili ko lang baliwalain. Pero hindi na ngayon. I will make everything right. Kung kinakailangan kong gamitin ang pagpasok ko sa YS para lang itago niya kay Kiro ng lahat, ay gagawin ko. Hinawi ko ang mga kamay ni Honey na nasa mga balikat ko't umiling. Kitang-kita ko pa rin ang pagtutulos sa mga mata niya. I'll confess everything to them, Honey. I can't let your life get ruined because of me. Sabi ko pero pinigilan niyang muli ang braso ko at hinarangan ako. Move, Honey. Utos ko pero sunod-sunod na umiling siya. You listen to me, Hannah. Makinig ka sa akin. Please don't tell them. Don't worry about me. I can handle this. I can live without modeling. Hannah, modeling isn't my world. Kaya-kaya ko mabuhay nang wala yan. What about you? Can you live without your son? Can you live without Harvey, ha? Sunod-sunod na tanong niya. Nagmistulay yung bomba na tila sumabog sa pandinig ko. Napasinghap ako. Just hearing the question made me wanna cry again. Punong-puno ng takot ang dibdib ko para sa kahantungan ng gagawin ko pero kailangan kong subukan. I need to trust my dad. I know he will understand me. Wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa ngayon kung hindi si Daddy. Let me talk to Dad first, honey. Mag-uusap ulit tayo mamaya. Sabi ko at hindi na nagpapigil na lumabas ng kwarto niya. Napatingin ako sa oras at nakita kong alas 7 na ng umaga. Panigurado ay gising na si Daddy at alam na alam ko kung saan siya makikita tuwing ganitong oras. Dad, ilang hakbang papapasok sa garden ay tinawag ko na kaagad siya. Parang nagulat pa siya pagkakita sa akin pero agad din kumilos para salubungin ako. Hannah, sabi niya habang ibinaba ang tasa ng kape sa round wooden table sa malapit. Bumilis ang hakbang ko para salubungin siya ng yakap. I missed you, Daddy. Sabi ko habang yakap-yakap siya. Nagsisimula na namang mamasa ang gilid ng mga mata ko na agad kong pinigilan. I took a deep breath to stop my tears from falling. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako. Did you know? Tanong niya kaagad na blankong expression sa mga mata. Ilang beses ako napalunok dahil sa narinig kong lamig sa boses niya. I suddenly felt terrified. What if he disowned me for this? Will I be able to handle that? Sa isiping iyon ay mas lalong bumigat ang nararamdaman ko at hindi ko na napigilan ang muling pagpatak ng mga luha sa mga mata ko. Narinig ko pang buntong hininga ni Daddy bago ako tuluyang humagulhol ng iyak. He pulled me closer to him and caressed my back. I'm sorry. Hingin pa umanhin ko sa pagitan ng paghagulhol. I'm really sorry, Dad. Patawarin mo po ako. Halos manlambot na ako sa sobrang guilt na nararamdaman, hindi lang sa kakambal ko kundi pati na rin sa kanila ni Mommy. Kanina lang iniisip ko nakakatakot kung itatakwil nila ako dahil sa ginawa ko pero ngayong kaharap ko na siya. Parang kahit itakwil niya ako ngayon ay tatanggapin ko iyon ng maluwag. Because I deserved it. I don't deserve to be his daughter. Ang anak na ipinagmamalaki niya ay pinagsinungalingan siya ng matagal na panahon when all he ever think about was for me and my siblings to have a better life. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at sa nanlalabong mga mata ay tiningala ko siya. I have a confession to make, Dad. Matapang nausal ko matapos piliting ikalma ang sariling emosyon. Hindi siya nagsalita at nanatili lang na nakatingin sa akin. Maya-maya tumango siya at sinabihan ako sumunod sa kanya.
Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog matapos sa naging pag-uusap namin ni Daddy. Hindi ko alam kung dapat bang gumana ang loob ko dahil sa naging usapan namin o ano. I still can't digest everything but I guess I have no choice but to deal with it. Pagkatapos namin mag-usap ni Daddy kanina ay pinatawag niya kaagad si Honey. Tiwala akong hindi niya pagagalitan ang kakambal ko dahil alam na niya ang lahat ng sakripisyo ni Honey para sa akin. Pagbaba ko ay nagkakaingay na sa dining room. I can hear my mom's voice na mukhang siyang abala sa paghahanda ng hapunan. Hannah, you're awake. Come here, sweetie. Bati ka agad ni Mommy nang makita ko. Napangiti ako ng pilit. Guilt was haunting me. Pagtingin ko sa gawin ni Daddy ay nakatingin na rin siya sa akin. I can't read expressions in his eyes. Honey was sitting beside him na mukhang nakita rin ang naging tinginan namin. I heard you're staying for good, Ate Hannah. Salubong na tanong ni Dane nang makaupo ako sa tabi niya. Alangang ngumiti ako. I guess. Sagot ko at agad na nahuli ang tingin ni Rowie sa akin. Nanataan ko siya pero tinanguan niya lang ako. So, Honey's son is staying with you in France, Hannah? Kailan niyo siya iuwi dito? I am excited to see him. Sabi ni Mommy habang nilalapag ang butter shrimp sa tabi ko. Napalunok ako at agad na napatingin ulit kay Daddy at kay Honey na kinakagat din ng ibabang labi. Tumango ako at pinilit na ngumiti. You'll meet him soon, Mom. Pagbalik ko sa France, ay kasama ko na siya pag-uwi dito. Papahinang sabi ko at itinuon ang atensyon sa mga pagkain. I really can't look at her in the eyes. Inuusig ako ng konsensya ko tuwing mapapatingin pa lang sa kanya. Talaga? I heard kamukhang kamukha niyo ni Honey. Ado na po kagwapong bata. Komento pa niya na tinawanan lang ni Honey. I can't say much over dinner. Honey was trying her best to make the conversation light. I envy her for that. Ako kasi hindi makatagal na tingnan si Mommy. Nagigilty ako dahil kailangan ko magsunungaling sa kanya. This is the decisions that my dad had made. At wala akong choice kung hindi ang sundin siya. I guess this is for the better. Let's invite Kira next time. Matutuwa yun dahil kumpleto na tayo. Excited na sabi pa ni Mommy. Muntik na ako mabulunan dahil sa sinabi niya. Maybe it was really true that she and Kieran have gotten close over the years. I wasn't around. That's one of the reasons why Dad asked me to hide it from her. Pumayag si Daddy sa gusto ko na itago ang lahat kay Kieran kapalit ng pagbalik ko sa YS bilang director. Honey would also start working there na ilang beses kong itanong sa kanya kung okay lang dahil alam kong hindi niya hilig ang magtrabaho sa opisina. She said it was okay since she would get to work with Troy and she was quite used to the environment dahil naranasan na niya iyon sa forest nang magpanggap siya bilang ako. What do you think, Daddy? It's a good idea, right? Total ay palagi naman kayong may meeting kaya dito na siya mag-dinner ulit. Dagdag pa ni Mommy. I saw how Dad glanced at my side before answering her. Let's not disturb him, Mommy. Kababalik lang ni Kieran. Hayaan mo muna magpahinga yung tao. Tutol ni Dad. Mabuti na lang at hindi na nangulit si Mommy kaya nakahinga ko ng maluwag. Pakiramdam ko ay iyon ang pinakamatagal na dinner na kinainan ko. Or probably, I was just guilty, that's why I thought it was longer than our usual dinners. Pagkatapos ng dinner, ay nag-usap kami ni Honey. She went into my room and asked a lot about Harvey. Kapag daw kasi nagtatanong si Mommy sa kanya ay halos hindi niya masagot dahil hindi nga naman siya ang nagbuntis at nagluwal kay Harvey. Ano sasabihin mo kay Harvey? Uutusan mo ba siyang tawagin akong Mommy kapag nandito na siya? Tanong niya, matapos makita ang mga basic information na ibinigay ko. Umiling ako. He was used to calling you Mommy anyway, so I don't think it's necessary. Isa pa, hindi naman siguro nila kakausapin ng tungkol sa nanay niya si Harvey. They would probably ask mostly about him. Nagkibit balikat ako pero medyo kabado din dahil minsan ay may mga panahon na madaldal si Harvey. Pero hindi naman siya pala tanong. At ang matagal ko nang pinaghahanda ang tanong mula sa kanya ay never pa naman niyang naitanong. Kinagat ko ang labi ko at agad na nawala iyon sa isip nang napatayo si Honey na sapo-sapo ang bibig. Why? Tanong ko. Kaagad na nagsisimula na namang kabahan. OMG. Sabi niya na nakahawak pa rin sa bibig at nakatuon ng atensyon sa phone. What is it again, Honey? You're making me nervous.
Nainis na sabi ko at tumayo para makitingin sa tinitingnan niya. Halos manuyo ang lalamunan ko nang mabasa ang bagong published na article na binabasa niya. The article was about Christy de la Ford. Don't tell me. Namimilog ang mga matang tanong ni Honey. Napalunok ako at parang may biglaang bumigat sa dibdib. Christy was reportedly pregnant and the news about the father of the child was still not confirmed because she hasn't given her statements yet. Halos hindi ako nakagalaw sa pagbuhos ng ilang realizations. It's been almost a month when I last saw her in Paris and she was probably there because of Kieran. Hannah, are you okay? Tanong ni Honey sa akin. Tumango ako kahit napakiramdam ko ay para ako matutumba dahil sa biglang panginginig ng mga tuhod. Sunod-sunod na tumango ako. I'm okay, honey. I'll just go to my room and rest. Maaga pang flight ko bukas. Sabi ko at mabilis na lumabas na ng kwarto niya. Come on, Harvey. You greet and hug them. Utos ni Honey kay Harvey nang sa wakas ay magising na siya at ipakilala sa buong pamilya. Tanghali nang dumating kami at kasalukuyan siyang tulog dahil siguro sa pagod sa biyahe. Pagbalik ko sa Paris ay inabot pa ako doon ng halos 1 linggo para maayos na makapag-turnover sa papalit sa akin sa Jew International. Mabilis na inaskaso ko din ang mga papeles ni Harvey para sa magiging pagtira niya sa Pilipinas. Malungkot na malungkot si Freya nang sabihin kong babalik na kami sa Pilipinas at dito na maninirahan. Tito Vince was glad about my decisions kahit na hindi niya ipakita iyon. Ay alam ko masaya siya sa kinahinatnan ng naging desisyon ko. Tumingin pa sa akin sa Harvey na agad ko namang initian at tinanguan kaya unti-unti siya lumapit kay mommy na nakaupo na halos nakaluhod pa sa harapan niya. Hello, Grandma. Bati niya kay mommy na agad naman siyang niyakap at binuhat. Kitang-kita ko ang pangingilid na luha niya na pilit niyang pinigilan ng marinig ang itinawag sa kanya ni Harvey. Umiwas ako ng tingin. I can't watch her being this emotional, lalo na ngayong alam kong magagalit siya ng todo sa akin kapag nalaman niya ang totoo. Oh, my very first grandson is finally here. Sabi niya habang tinititigan ang mukha ng anak ko. You really look your mom. Sobrang guwapo naman ang bulalit na to. Bulalas niya at hinalikan nito sa pisngi. Kumunot ang noo ni Harvey dahil sa hindi pamilyar na lengguwaheng narinig. Mom, Harvey only speaks and understands English. Paliwanag ko na agad naman niyang ikinagulat. Iniharap niya sa Harvey kay Daddy na agad namang tinitigan ng anak ko. Hi, little one. Bati ni Daddy at inilahad ang braso kay Harvey. Agad namang tinanggap ni Harvey iyon at sumama sa kanya. Sanayaw-sayaw siya ni Daddy na halatang kinukuha ang loob. Hindi kasi talaga palangiti si Harvey kaya akala siguro nila ay hindi ito natutuwa sa ginagawa nila. You're heavy, Ethel. How old are you again? Rinig kong tanong ni Daddy. I just turned 4. Sagot naman agad ng anak ko. Napanganga si Mommy nang marinig ang diretsong pagsasalita niya. You're just 4? But your weight was for 6 years old already. Biro ni Daddy. Lumapit sa Dame at nakipag-appear kay Harvey. Hey there, kiddo. I'm your Uncle Dame. Pakilala niya. Nakipag-appear naman si Harvey sa kanya at pagkatapos ay tinitigan siya. He's tall for a 4-year-old kid. His dad must be really tall. Nagulat ako na magsalita si Rowan sa gilid ko. Honey was busy watching Dame and Harvey talking kaya alam kong ako ang kinakausap niya. Really? I'm not sure. Honey didn't tell me either about the father. Sabi ko habang hindi siya tinitingnan. Nakahinga ko ng maluwag nang iwanan na niya ako at makigulo doon. Do you know how to play basketball, Harvey? Rinig kong tanong ni Dame habang ipinapakita kay Harvey ang bola. Umiling siya agad. No, can you touch me? Bibong tanong ng anak ko. Me too, Harvey. I'm good at playing basketball. Singit naman na may karga sa kanya na si Rowan. Nagiwas ako ng tingin sa kanya nang gumawi ang tingin niya sa akin. I don't know why, but something about his stares are making me uncomfortable. Para bang may alam siya. Ipinilig ko ang ulo ko at agad na iwinala iyon sa isipan. That was impossible, alright? Ang buong features ni Harvey ay nakuha niya lahat sa akin kaya wala silang pwede maging ideya kung sino ang tatay niya. Banana,
Rinig kong sabi ni Harvey nang tanungin ni Honey kung ano pang gusto niya. Patapos na kami sa dinner at nagkukwentuhan na lang habang kumakain ng panghimagas. Agad na umabot ako sa basket dahil malapit iyon sa gawi ko at binalatan na rin. Nang mas-slice ko yun sa maliliit na size ay iniabot ko kay Honey. Rowan's gaze was on me when I look at his side. Napalunok ako. Wala namang masama sa ginawa ko, diba? Binalatan at in-slice ko lang naman yung saging. That's not really a motherly action. You like bananas, Harvey? Nakangiting tanong ni Mommy habang naaaliw na pinapanood si Harvey na kumakain mag-isa. Yes, I super loved it. Bibong sagot niya na tinaas pa ang tinidor na hawak-hawak. Aliw na pinagmamasdan ko siya. He's like Kuya Kieran. He's addicted to bananas too. Komento na Dame na dahilan kaya nagkanda sa mid ako. Napatingin tuloy silang lahat sa akin. Ang mga mata ko ay agad na naglanding sa gawin ni Harvey at base sa reaksyon niya ay mukhang hindi naman niya narinig ang sinabi ni Damon. Nakahinga ako ng maluwag. Do you want more, Harvey? Rinig kong tanong ni Honey para siguro mawala ang atensyon nila sa akin. Nope, I'm full. I want milk, Mommy. Sabi niya na sinubukang silipin ako. Nanlaki ang mga mata ko at agad na kumubli kay Honey. Ah, you want milk, baby? Wait. Mommy, Hannah will get your milk, okay? Sabi ni Honey na agad naman tinango ni Harvey na kinukusot na ang mga mata. He's sleepy and he's usually having tantrums at night before going to bed. I excuse myself at mabilis ang kilos na itinimpla siya ng gatas. I really just hope that Honey will bring Harvey upstairs already bago pa siya mapag-abutan ng sumpong sa ibaba. Nang matapos ako magtimpla ay ayun at umiiyak na nga si Harvey. Honey was having a hard time stopping him. Palagi pa naman niya akong hinahanap kapag ganitong nagwawala siya. Agad na isinubok ang feeding bottle na agad naman niyang tinanggap. Napipikit na siya pero nagwawala pa rin ang mga paa. Kinagat ko ang ibabang labi na makitang nanonood sila Mommy sa amin. You don't look really good with kids, Ate Honey. Komento ni Dame. Agad naman siyang pinandilatan ng mata ni Honey. Shut up, before I kill you. Pananakot niya pa. Sumimangot si Dame. Tumunog ang phone niya, kaya napunta doon ang atensyon niya. Asawa ko. Rinig ko sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ngumiti ako. Sumayin niya siyang lalabas na tinanguan ko lang. Naiiling na ibinalik ko ang tingin sa tulog na si Harvey. Inayos ko ang buhok niya at tinitigan. Biglang sumagi sa isip ko ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Christy. Kung totoo man na kay Kieran nga ang ipinagbubuntis niya, ay tama lang talaga ang desisyon ko na huwag ipaalam kay Kieran ang tungkol kay Harvey. I don't want my child to be a burden for being an illegitimate child. Dahil paniguradong bubuo ng pamilya si Kieran kasama magiging mag-ina niya. At yun ang siyang ipakikilala niya sa publiko. I swallowed hard. Parang may mabigat na bagay ang nakadagan sa dibdib ko nang maisip ang bagay na iyon. Parang ang hirap na makita siyang magiging masaya sa piling ng iba. Lalo pa ngayon na hindi pwedeng hindi kami magkita kapag nagsimula na ako sa YS. Hindi ko alam kung paano pang pakikisama ang gagawin ko. I have survived it with Joel. This time, hindi ako sigurado kung paano pag-move on ang gagawin ko para tuluyan siyang mawala sa sistema ko. I am just hoping na tumigil na siya sa kakalapit ngayong magkakaroon na siya ng pamilya. One thing is for sure, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang pisngi niya. I won't let you get hurt. Ilalayo ko sa mga taong pwedeng makapanakit sa'yo. Emotionally. From now on, ikaw at ako na lang ang mahalaga. Tayo na lang dalawa at ipinapangako ni Mommy na hindi kanya iuwanan. Bulong ko at tinalikan siya sa noo. Patulog na sana ako nang muling pumasok si Honey sa kwarto at tinawag ako. Why? Halos pabulong kong tanong at sinilip si Harvey na tulog. Bangon ka dyan, dali. Mariin na bulong niya. Inayos ko muna ang comforter bago tuluyang tumayo at nilapitan si Honey. Bakit? Tanong ko habang palapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at iginiya palabas ng kwarto. Pumasok kami sa kwarto niya at naupo sa kama. Ano ba yun? Baka magasing si Harvey, walang kasama. Sabi ko, umiling siya habang nagpipindot sa phone niya. It won't be long. Sabi niya at iniabot sa akin ang phone. Nagtatanong na tinignan ko siya. Troy called me and gave me this link. Sabi niya at pinindot ang play button doon. Kumunot ang noo ko at agad na ginapangan na naman ang kaba bago tinignan ang video na ipinapakita ni Honey. In the video,
Kieran was walking outside YS when someone holding a camera approached him. Mukhang pupunta siya kung saan dahil sa hawak na maleta ng mga bodyguards niya. Mr. Samaniego, can I have a word with you? Rinig kong tanong ng lalaking sinusundan noong may hawak na camera. Umiling si Kieran at sumakay na sa sakyan niya. Kuya Felix, his bodyguard was stopping the reporter pero mapilit iyon. Is it true that you are the father of Christy de la Ford's child? Malakas na tanong ng reporter. Napasingap ako nang marinig ang tanong sa kanya. Bumukas ang harapan ng sakyan at kunot ang noong bumaba, si Kieran. What? Tanong niya sa reporter. Biglang naglapitan ng iba pang reporter at puro flash ng kamera ang sumalubong kay Kieran.